breeding materials. Good morning mga ka-groomers. Once again, this is Fritz and Isa and welcome to my vlog. So before we continue, please don't forget to like and subscribe for more videos in the future. If ever you have any questions, suggestions, you can always comment down below on this video or any video on my YouTube channel, or you can always send me a message on my Facebook account. And also before we continue, please don't forget our upcoming third National Actual Goldfish Show this coming November 10 to 12 here in Aurora, Zamboanga del Sur. And shout out to my partner in this event, Mr. Adrian Pinote. And also shout out to Trupang Bulingit na sila yung magsiset up ng mga tanks natin. Okay? So much for that. Again, mga groomers, our content for today, this is in regards to breeding materials. So, focus lang tayo sa rancho since mga rancho naman yung binibenta natin. So, I just want to give a tip lang mga groomers sa mga keepers, groomers na gustong pumasok sa pagbe-breed. So, meron kasi tayong mga natatanggap na mga inquiries na meron ba tayong potential, meron ba tayong groomable. So, sometimes, most of the time kasi sa mga buyer or nag-i-inquire sa akin mga ka-groomers is I normally ask if sasali ba sila sa show or for keeping or for breeding purposes. Kasi sa mga newbie kasi natin ngayon mga ka-groomers, nasa isip kasi nila na pag nag-breeding tayo ng mga show potential or mga show winner na ng mga isda is ang lalabas is mga potential. Okay, I just wanna give you a heads up lang sa pagdating sa pagbe-breeding. Kahit hindi ako nagbe-breeding mga ka-groomers, meron din naman akong konting background regarding on the breeding process. Kasi tinuturo kasi sa akin yan sa aking personal breeder, John Risutin, Bulingit Line. So, kaya medyo may konting idea ako. So, gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung process ng pagbe-breeding. So, first of all, sa pag-breeding mga ka-groomers, of course, need natin ng breeding material na mga isda. So, since gusto nating mag-produce ng mga magagandang isda, so considering na bibili tayo ng mga good quality na mga isda. Aside from the import, meron din tayong mga local na magaganda na pwede nating gawin as breeding material. So, pinaka-importante talaga mga ka-groomers yung breeding material na maganda kasi para naman mag-produce ng magandang isda. But however, yung mga gusto kasi nung ibang mga gustong pumasok sa breeding is yung mga potential. So, wala naman tayong problema pag ganyan. Pero yung mga potential kasi mga ka-groomers is medyo mahal. So, ang purpose lang naman natin is to breed and produce good quality rancho since we're talking about rancho. So, I just want to give you an idea lang mga ka-groomers na kahit si John Risutin, gumagamit kami ng mga import na hindi mga show potential or hindi mga clean curve. Again, breeding yung pinag-uusapan natin. Ang pinaka-importante is first, yung bloodline or yung quality ng isda na gagamitin for breeding. Hindi naman 100 or 90 or 80% na kailangan talagang good curve, clean curve, potential, ganyan. First is ang line ng isda or ang quality ng isda. And then, mga ka-groomers, kahit na may mga import or good quality tayo ng mga breeding materials, mga ka-groomers, hindi yan makukuha ang magandang resulta ng isda sa isang breeding, dalawang breeding. For John Risutin's experience, mga groomers, it takes years para makapag-produce ng magandang linya. So,
experience pa rin sa pagkaling ang pinaka-importante. But however, hindi yan nakukuha sa isang pairing lang mga ka-groomers. As what John Ray told me, hindi lang isang pair, dalawang pair, tatlong pair kasi ang style namin mga groomers is gumagamit kami ng iba't ibang female at saka male. So, tinetest muna namin if ganito, maganda bang kinalabasan, pangit, palitan na naman natin ng ibang female, baka maganda yung result. Pag pangit pa rin yung result, so again, mag-change na naman ng ibang breeder na male hanggang makuha namin yung gustong result namin sa isda. So aside from that mga ka-groomers, kailangan before ka pumasok sa breeding industry, so tawagin natin ng breeding industry, is make sure na meron ka enough yung supply ng pagkain ng mga bagong hatch niyo ng mga isda. So what I mean is yung mga dapnya ba yun, correct me if I'm wrong ha, dapnya, mga live food ba mga groomers. So, yung tube is around 2 months old na kasi yan binibigay, or 1.5 month old na fry yan binibigay. Yung pinakamahirap daw hanapin is yung mga mosquito larva, dapnya, ganyan. So, yan yung pinaka-struggle sa isang pagbe-breed mga ka-groomers, yung paghanap ng mga ganyang pagkain ng mga fry. So, the reason why kasi mga groomers, if hindi mo nabigay yung tamang pagkain ng mga fry mo is yung tubo ng mga fry is less or medyo hihina yung tubo nila mga groomers. And yan yung pinaka-importante, yung fry pa sila, yung pag-boost ng pagtubo nila. So, as far as I know, alam ko naman na meron ng mga hobbyist or mga groomers natin na naka-experience nito na kahit 2 or 3 months old na yung mga isda na bagong bili nila, ang liliit pa rin. Okay? So, ayan yung sign na yung fry pa sila ay hindi nabibigay yung tamang pagkain or yung saktong mga needs ng mga fry. Yung ibang breeder mga ka-groomers gumagamit ng BBS. Yung BBS mga ka-groomers, napakamahal niyan. Considering na pinapakain mo ng BBS tapos during culling time around 30 days old fry, pagkaling mo, pagpalagay natin 5% lang yung maganda. So, tapo na yan. Tapo na lahat yung breeding. Kasi, pag pinagpatuloy mo pa yan mga ka-groomers, is lugi ka sa pakain. Kaya hindi ko biniblame yung ibang breeder na medyo pinapalabas nila ang sama ng loob nila, yung mga isda nila is binabarat. Kasi sobrang gastos mag-breeding mga ka-groomers. Tapos binabarat. So, hindi na tayo nakasuporta sa mga breeders natin. Lalong mawawala ng gana mag-upgrade ang mga breeders. Kasi yung buyer, hindi nag-a-upgrade sa budget. Real talk lang. Hindi nag-a-upgrade sa budget pero nag-a-upgrade sa mga standards nila. Gusto nila ganito, ganyan. Pero yung budget nila is mas mahal pa yung BBS. Okay? So, again, mga ka-groomers, if ever gusto nyong pumasok sa pagbe-breed, so first again, make sure na maganda ang quality ng isda na gagamitin nyo for breeding. Huwag kayong mag-expect na masa na isda lalabas super quality. Iba na siguro yan. So, again, aside from the good quality na mga material na gagamitin for breeding, is yung pagkakal talaga. Need talaga yan ng experience mga ka-groomers. Diyan kasi sa kaling ang pinaka-importante. Kasi pag hindi ka masyadong experience pa sa pagkal, so pinapakain mo sila ng mga live food, mga BPS, so gastos yan. So paglaki nila mga groomers, and again, halos mga pet quality lang yung mga, wala kang mapipiling mga
pagpalagay natin na mga potential or groomable, so pagbenta mo is medyo lugi ka talaga. Okay? So hopefully again mga groomers may natutunan tayo kahit konti on this content. And again, this is Free Tinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.